Love stories. Kapag mahal natin ang isang tao, hindi tayo gagawa ng paraan para sila ay masaktan. Kasi pag mahal natin, dapat inaalagaan at iniingatan. Ikaw kabarangay, anong gagawin mo pag sinaktan ka ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, sumulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories dahil netong mga nakarang araw ay sobrang lungkot ko. Tapos aksidente kong nakita ang isa sa mga uploaded stories ninyo online na agad kong pinakinggan. At nung natapos ko nga ito ay nakaramdam ako ng gaan sa puso ko. Lalo na masasabi kong inspirational talaga yung tema ng naturang kwento. Doon na nagsimula ang pakikinig ko sa programa ninyo tapos ay naisip ko na what if ako naman ang sumulat para humingi ng payo sa mga kabarangay natin, Papa Dudut. Pero bago ko simulan ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si John David pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang JD. 32 years old at nagtatrabaho bilang accountant sa isang private company sa Makati. Matangkad din ako, almost 6-footer, mestizo at gwapo. Dahil sa physical kong katangian, mataas talaga ang tiwala at kumpiyansa ko sa sarili ko. Yun din ang dahilan kung bakit naging habulin ako ng mga kababaihan. Wala ano magagawa ko kung pinanganak akong magandang lalaki? Pero syempre aminado rin akong chick boy, lalo na noong hindi ko pa nakikilala yung babaeng nagpatibok sa puso ko. Isang araw, inimbitahan ako ng best friend ko na magpunta sa party ng family nila kung saan ay 70th birthday celebration ng lola nila. Dito ko nakilala si Clarice na girlfriend ng isa sa mga cousin ng kaibigan ko. Maganda siya, sexy at may pagkasingkit. Malakas din ang datingan niya pero at the same time ay hindi siya yung mga tipo ko. Palibasa ay meron na rin akong ibang babaeng tinitingnan sa party na pinuntahan ko pero malabo ko siyang makausap. Kaya naman nagpunta na lamang ako sa cocktail section ng party hall para kumuha ng inumin. At nagkataon naman na nandun din si Clarice na agad napansin ang mga tinginan ko sa babaeng type ko, Papa Dudut. JD, tama? Oo, ikaw si Clarice? Ako nga. Pansin ko kanina pa nanlalaki ang mata mo kakatitig kay Yela. Yela who? Ayun, no? Ah, nahalata mo pala. Masyado ka namang observant. Of course. Simula kasi nang ipakilala ka sa akin ng boyfriend ko kanina. Hindi ka na nawala sa isip ko. Uy, bad yan. Baka magkasala ka sa boyfriend mo. As if naman magagawa akong magloko Swerte ko na sa kanya, no? Anong ibig mong sabihin? Sabi na kayo talagang mga lalaki yung totoong chismosa. Ikaw naman? Na-curious lang since nabanggit mo na. Kaya sabihin mo na. Siyempre, napaka-gentleman niya. Kung tratuhin niya ako, malayong malayo dun sa ex-boyfriend ko na kulang na lang gawing punching bag mukha ako dahil sa hilig manuntok. Dati niya yatang pangarap maging professional boxer tapos ako yung ginawang sparring mate. Aray, abusado pala yung ex mo. Buti na lang iniwalayan mo na siya. Yeah, pero mantakin mo umabot pa kami ng 5 years. 5 years? Natiis mo yun? Oo, mahal ko Kahit naman sino basta mahal mo yung tao, mabubulag ka sa mga red flags nila. Ah, basta ako. Pinakamatagal ko ng relasyon, 3 buwan. Talaga? Relasyon ba tawag doon or what? Madali kasi ako magsawa sa babae. Gusto ko nagpapalit agad. Hindi ko kaya magtiis sa isang relasyon kapag di na ako masaya. Yan talaga ang mga salitaan ng mga certified chick boy. Wala tayong magagawa. Pinanganak tayong gwapo at habulin ng mga babae. Ay naku,
ko. Pero sa nakikita ko, ikaw naman yung maghahabol sa babae. Balita ko kasi may pagka-man-hater yang si Ella. NBSB din, kaya good luck sa'yo kung paano mo popormahan. Ganun ba? E di pag naging kami, ibig sabihin ako yung magiging unang boyfriend niya. Ganyan na nga. Naniniwala naman ako makukuha ko loob niya kasi lahat ng babae nahuhulog sa akin. Tingnan mo ikaw, natrack ka nga sa akin, di ba? Huwag mo nga sabihin yan, baka may makarinig sa'yo. Ikaw ang may sabi na simula nung ipakilala ka sa akin ng boyfriend mo, di na ako maalis sa isip mo. Kanina yun, hindi na ngayon. Mahal ko yata boyfriend ko, no? Whatever you say. Basta, sinasabi ko sa'yo, liligawan ko at mapapasagot ko yung si Ella. Good luck ulit, pero ano bang nakita mo sa kanya? Don't get me wrong, maganda naman siya, pero ang baduy pumorma. Sabi ng boyfriend ko, ganyan na raw si Ella kahit ng mga bata pa sila. Mahinhin, dalagang Pilipina. Yun nga yung nagustuhan ko sa kanya eh. Kasi karamihan sa mga babaeng nakikilala ko, nagpapakita agad ng motibo sa akin. Kumbaga, sunggab ng sunggab agad. Pero si Ella, kakaiba sa lahat. Kaya nakuha niya talaga atensyon ko. Excited na ako kung paano mo mababali ang sumpa ng pagiging NBSB ni Ella. Kaya nga tulungan mo ako. Anong gusto mong gawin ko? Kunin mo number niya para sa akin. Sure, hihingin ko sa boyfriend ko. Maganda si Ella, maputi, makinis ang balat, maamo ang mukha, pero may pagkamanang manamit. Masyado kasing balot na para bang anytime ay mamanyakin siya ng mga kalalakihan, kaya ganon yung defense mechanism niya. Pero kitang-kita ko pa rin ang kaseksihan niya dahil pasimple ko siyang tinitingnan ng mga panahong yon. Nakuha niya kasi ang atensyon ko at swerte dahil binigay din sa akin ni Clarice ang contact number niya na nakuha nito sa boyfriend niya. Natawa pa nga ako nung chineer niya ako na galingan ko ang panliligaw kay Ella Papadudut. Sa isip ko ay challenge na mapasagot ko si Ella dahil sanay ako na ako ang nililigawan at pinapasagot ng mga kababaihan. Pero iba pala talaga sa pakiramdam kapag tinamaan ka na ng pana ni Cupido. At nangyari nga yon ng unang beses kong makita si Ella. Pagkatapos ng party agad kong tinext ang number niya. Pero ang tagal niya bago mag-reply. Siguro inabot pa ng kinabukasan mga bandang hapon. Akala ko tuloy ay pinagtripan lang ako ni Clarice, kaya maling number ang ibinigay niya sa akin. Pero nung i-text ko ulit doon si Ella ay halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib dahil sa excitement at kaba nang mag-reply na siya. Natawa pa nga ako kasi para siyang jejemong mag-text. Una niyang tinanong kung sino ako at doon ako nagpakilala sa kanya. Akala ko ay walang magiging progreso ang pag-uusap namin dahil ang tagal na naman ulit bago niya ako nireplyan. Buti na lang at hindi ako sumuko hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pag-uusap namin. Makalipas ang 2 linggo ay nag-decide kaming magkitang dalawa, Papadudut. Kay Clarice mo pala nakuha ang number ko, ah. Oo, kinuha niya sa boyfriend niya na pinsan mo. Kahit kailan talaga yung babaeng yun masyadong mapapil. Bakit? May galit ka ba sa kanya? Wala, pero kasama kasi siya ng mga pinsan ko na nagpupush sa akin na makipag-date para magka-boyfriend na. Excited na raw kasi sila na may ipakilala ako sa pamilya namin. Kahit si Lola, suportado sila. Wala naman sigurong masama sa kagustuhan nilang yun para sa'yo, right? Wala nga. Ako lang siguro yung ayaw. Na-mention ni Clarice na may pagka-man-hater ka raw. Totoo ba yun? What? No, OA talaga ng babaeng yun. Pero baka kaya niya nasabi kasi nga NBSB pa rin ako. Tsaka yung huling nang ligaw sa akin na lalaki, nireject ko agad para hindi na niya ipagpatuloy. Bakit? Hindi ka pa ba ready? Siguro, pero more on wala akong tiwala sa mga lalaki. Huwag ka sanang ma-offend, ah. May feeling ako na parang iba ka naman sa kanila.
Normally, hindi talaga ako sumasama sa kahit na anong invite ng kung sinong lalaki. Pero eto tayo ngayon. Pumayag ako mag-usap tayo sa text at magkita ngayon. Hindi naman ako na-offend, pero pwede bang malaman yung rason mo? Kasi karamihan sa mga lalaki manloloko. Yung kasing ginawa ng husband ng ate ko sa kanya. Biruin mo, may 2 na silang anak tapos 6 na taon na rin silang kasal. Hindi pa kasama dun yung 4 na taon nilang mag-boyfriend-girlfriend kaya bali 10 taon na silang magkarelasyon. Tapos pinagpalit lang siya sa ibang babae nung mokong na yon na nakilala lang niya doon nung last na nagbakasyon kami sa Boracay. Ay, grabe yung iyak ng ate ko. Kasi pinili talaga nung husband niya yung babaeng yon kesa sa kanila ng mga anak niya. Mali nga yung husband ng ate mo kasi hinayaan niyang masira yung pamilya nila. Pero di naman lahat ng lalaki katulad niya, Yela. Hindi ko naman nila lahat pero kasi... Ay, nung nakaraan lang, yung pinsan naming babae nag-share ng problema sa akin. Close kami nun kaya ako agad yung takbuhan kapag may problema, lalo na pag nagkakalabuan sila ng boyfriend niya. Same problem sa ate ko. Iniwan din siya at pinagpalit sa iba pero ang malupit, binuntis pa siya. Grabe! Awang-awa ko dun sa pinsan ko, para ko na yung kapatid. Hindi niyo na ba nahabol yung lalaki? Paano namin nahabulin bigla na lang naglaho na parang bula? Bakit ganyan kayo mga lalaki, ha? Bakit madali sa inyong iwanan at ipagpalit yung mga asawa at girlfriend nyo sa ibang babae? Kahit bagong kilala nyo pa lang. Sandali. Bakit parang kinorner mo naman ako sa tanong mong yan? Sagutin mo na lang, total lalaki ka naman. Gusto ko lang maintindihan kung ano yung tumatakbo sa isip nyo. Hindi naman ako magsasalita para sa karamihan ng mga lalaki. Kasi magkakaiba naman kaming tao. Sa bagay, bakit mo nga ba naisip na tanungin ka? Sa lagay parang sinabi ko na rin na katulad mo yung mga manlolokong yun. Hindi ka naman siguro manloloko, no? Siyempre hindi. Nirerespeto ko yung mga babae. Dahil may mga kapatid din akong babae. At higit sa lahat, takot ako sa karma. Sakaling magloko ako sa magiging girlfriend ko. Papadudot, after ko siyang i-date sa isang mamahaling restaurant sa isang lugar na kung saan ay hindi ko akalaing magdadala ako ng babae. Pinasyal ko naman siya sa park, Papadudot, since nabanggit niya na mahilig siya sa nature. At buti na lang dahil maganda ang panahon ng araw na yon. Marami po kaming napag-usapang mga bagay tungkol sa trabaho niya at hobbies niya. Yung iba nga ay mga random things lang pero nagulat ako. Kasi na-enjoy kong pakinggan at malaman yon. After our first meet-up/date ay hinatid ko na si Yela sa apartment na tinutuluyan niya. Pero bago kami maghiwalay ay ninakawan ko siya ng halik sa labi niya. Kabado ako kasi akala ko ay sasampalin niya ako pero kitang-kita ko lang na nag-blush siya at ngumiti, Papadudot. Tapos ay nagulat ako kasi bigla niyang inangkla ang mga braso niya sa leeg ko. At hinapit ako palapit sa kanya para ipagpatuloy ang aming halikan. Ang date namin yon ay nasundan pa ng ilang paglabas na masasabi kong nauuwi. Or nauuwi sa pag-check-in namin sa motel dahil hindi na talaga namin kayang pigilan ang init ng aming mga katawan. Oo, nakuha ko na si Yela sa kama pero hindi pa kami mag-on. Kaya nag-worry ako ng husto dahil baka wala talaga siyang planong makipagrelasyon sa akin. Pumayag naman siyang ligawan ko pero hindi niya pa rin ako sinasagot. Ewan, hindi lang ako sanay siguro kasi si Yela ang unang babaeng niligawan ko. Kaya naman may pangamba sa puso ko na baka pinapaasa niya lamang talaga ako. At sa huli, wala akong mapala sa kanya ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero lahat ng agam-agam ko kay Yela ay nawala. Noong pagkaraan ng isang buwan na panliligaw sa kanya ay binigay na niya sa akin ang matamis niyang oo. Grabe. Pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil girlfriend ko na siya, Papadudot.
Sa sobrang saya ko noong sinagot niya ako sa isa sa mga date namin, nilibre ko yung mga katabi naming table na kumakain. Wala sobrang in love ako kay Yela at ang sarap-sarap nito sa pakiramdam. Ilang larawan ko yon na para bang hindi na nakasayad sa lupa ang aking mga paa at nakalutang na ako sa ulap papadudot. Nung naging mag-on kami ni Yela ay doon ko na-discover na marami pa rin kaming pagkakaiba. At dahil nga may pagka-introvert siya, hindi ko siya mayayang pumunta sa mga bar para mag-relax at uminom ng kaunti. Kaya ang ending ay tropa ko na lamang ang niyayaya ko o kung hindi naman sila available ay nagsosolo na lamang ako. Pinapayagan naman ako ni Yela kasi hindi naman siya mahigpit, which I like dahil ayoko nung pakiramdam na kinokontrol ako. Masaya na rin naman ako na may kaunting lungkot kasi sana naman kahit papaano subukan man lang niyang makisama sa mga trip ko, papadudot. Long time no see, JD. Hi, Clarice! Long time no see rin. May kasama ka ba? Wala, solo trip. Ikaw? Wala rin. Akala ko pa naman kasama mo si Yela. Congratulations pala kasi sa wakas nasira mo na yung sumpa ng pagiging NBSB niya. Thank you. Sabi ko naman sa'yo, mapapa-oo ko siya. Ikaw wala kang tiwala sa kagwapuhan ko. Kasalanan ko bang mawalan ng tiwala sa'yo? Naghuhumiyaw din yung pagiging chick boy mo. Hindi na ako chick boy. Good boy na ako. Nax, pwede ba yun? Ang alam ko kasi, once na chick boy ka na, forever chick boy ka na. Masyado ka namang judgmental. Okay, pero bakit mag-isa ka lang ngayon dito? At dito pa talaga sa bar? Kasi ayaw naman sumama ni Ella. Hindi raw siya mahilig sa ganitong klase ng lugar. Maingay, tapos magulo. At di rin kasi umiinom yun. Pero alam naman niya na nandito ako. Kanina lang, kausap ko nga siya bago kita nakita Uy, updated yan. Malapit na tuloy ako maniwala na nagpapaka-good boy ka na talaga. Siyempre, mahal ko si Ella Kaya lang, Kaya lang ano? kasi ang dami-dami naming pagkakaiba. Lalo na sa hobbies. Nakakatampo lang kasi. Di man lang niya magawang mag-adjust para sa akin. Katulad na lang nung pagsama niya rito sa bar para mag-chill. Last time, sinamahan ko siya sa pottery lesson niya. Kahit na di ko gustong napuputikan yung mga kamay ko. Basta makita ko lang siyang masaya. Masaya na rin ako. Tapos kamakailan lang din. Sinamahan ko siya dun sa one-day workshop tungkol sa flower arrangement. Uy, maganda yon. Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi, kasi panay ang bahin ko. Allergic ako sa mga bulaklak. Ang ending, nagpa-ER ako ng wala sa oras dahil lumala yung allergy ko. Grabe yun. Grabe nga. Kung ako yan, magagalit ako kay Yela. Kasi mukhang pinipilit ka niyang gawin yung mga bagay na hindi mo naman gusto. Ikaw na may sabi. Ganun talaga kapag mahal mo yung tao. Oo nga, pero hirap niyan kasi bago pa lang kayo magkarelasyon Baka mamaya maging dahilan niya ng mga away niyo. Okay na yun. Nakamove on na ako dun. Saka humingi na rin naman ng sorry si Ella. Thankful siya kasi sinamahan ko pa rin daw siya. Nangako na lang siya na babawi sa akin. Kaya nga akala ko sasamahan niya ako nung niyaya ko siya magbar. Pero hindi. Kaya eto, mag-isa lang ako. Ikaw, nasan boyfriend mo? He's busy. May business trip ilang araw na. At miss na miss ko na nga. Kaya lang ano magagawa ko? Karibal ko yata doon, hindi ibang babae kundi trabaho niya. Wala talagang perfect na relasyon, no? Kasi kahit gaano pa natin kamahal yung mga jowa natin, may pagkukulang pa rin sila sa atin. Totoo rin naman kasi may tampo rin ako sa boyfriend ko. Hindi niya kasi ako pinagbigyan kahit bago man lang siya umalis. Isipin mo 2 linggo ko pa siya bago ulit makita. Tapos lagi pa siyang busy sa work. Pagbigyan? Sa kama. Kaya dinadaan ko na lang sa pag-inom Cheers para sa atin na nagsisolo trip tonight. Ah, yeah. Cheers! Gosh, ang sarap kahit na ang pait. Gusto ko pa ng isa.
Sure ka? Baka malasing ka agad yan, ha? Nandiyan ka naman eh. Di mo naman ako pababayaan, di ba? Oo naman. Akong bahala sa'yo. Lasing na lasing si Clarice pero nagtira ako ng pang-uwi namin. Ako ang nag-asikaso sa kanya at plano kong isakay na lang siya ng taxi. Pero hinatak ako ni Clarice sa loob ng naturang taxi na pinara ko para sa kanya at pilit na pinapasama ako. Kaya wala na akong nagawa pa. Naisip kong i-check-in na lamang siya sa isang motel para doon magpalipas ng gabi. Tapos ay iiwanan ko na siya doon at uuwi na. Pero dahil sa kalasingan at init ng katawan ay hindi ko napigilan ang sarili ko na mahumaling kay Clarice. Nagsimula lang yon sa paghawak at halikan hanggang sa may nangyari na sa aming dalawa. Nakailang rounds din kami bago kami nakatulog sa sobrang pagod. Kinabukasan ay hiyang-hiya kami sa mga sarili namin nang nahimasmasan na kami. Nakiusap ako sa kanya na huwag ipagsasabi kahit kanino ang nangyari sa amin dahil mahal ko ang pinsan niya. Sumang-ayon naman si Clarice dahil may boyfriend din siya noong mga panahong yon. Nauna ako mag-check out sa kanya at agad kong tinext si Yela. Dumaan ako sa coffee shop at binili yung paborito niyang kape. Sunod kong pinuntahan ay yung pinakamasarap na cake and pastry shop na kinakainan namin. At bumili din ako doon na kasama kong dinala sa kanya. Gulat na gulat pa nga ang girlfriend ko nang sumulpot ako sa tapat ng apartment niya kasi hindi niya inakala na pupunta talaga ako, Papa Dudut. Pinapasok naman ako ni Yela at pinagsaluhan namin yung dala kong coffee at cake. Tuwang-tuwa siya kaya masaya na rin ako. Pero kinakain pa rin po ako ng konsensya ko dahil sa panluloko sa kanya at sa girlfriend pa talaga ng pinsan niya. Pero wala akong planong aminin lahat ng yon kay Yela, Papa Dudut. Kaya nga para mawala na yung konsensyang nararamdaman ko, mas lalo kong pinaramdam sa kanya na mahal ko siya. At pagkalipas nga ng isa pang buwan ay niyaya ko na siyang magpakasal. Umuo naman si Yela at simpleng garden wedding yung nangyari. Invited pa nga si Clarice at grabe ang kaba ko. Pero nairaos naman ang seremonya ng kasal namin ni Yela nang walang nangyayaring gulo. O baka masyado lang akong praning, pero hindi niyo naman ako masisisi, Papa Dudut. Fast forward. Tumira kami ni Yela sa 2-story na bahay na matagal ko nang binili. Tuluyan ko nang kinalimutan yung kasalanan ko sa kanya at sinabi ko sa sarili ko na magsisimula na kami ng bagong buhay. Kaya lang sa loob ng 3 buwan namin bilang mag-asawa ay sinubo kami ng kapalaran, Papa Dudut. Negative na naman, babe. Ganun ba? Hayaan mo na. Subukan na lang ulit natin. Pero paano kung wala na naman? Paano kung negative na naman yung resulta? Hindi ko alam pero umasa na lang tayo na baka makabuo na rin tayo, babe. Pero pagod na akong umasa para lang mabigo na naman. Hindi na tayo bumabata. Gusto ko na magka-baby tayo, babe. Ikaw ba ayaw mo pa? Siyempre gusto ko, pero kung hindi pa binibigay sa atin, anong magagawa natin? So ganun na lang yun? Anong ganun na lang yun? Gusto mo na tanggapin na lang natin na hindi na tayo magkakaanak? Ganun ba? Wala akong sinasabing ganyan, Yela. Sa tono mo kasi parang okay lang sa'yo na hanggang ngayon wala pa rin tayong baby. Eh ano ang gagawin ko? Sige nga, sabihin mo yung gagawin ko at gagawin ko. Bakit mo ako sinisigawan? Ikaw kasi, para kang bata kung umasal. Ako pa pala yung parang bata umasal eh. Masisisi mo ba ako? Ginagawa naman natin yung lahat pero parang wala pa rin. Bakit ganon? Bakit yung iba ang dali lang sa kanila magka-baby? Pero bakit tayo hirap na hirap? Ano bang mali sa katawan ko? Nakakainis naman. Babe, makinig ka, okay? Makinig ka sa akin, please.
Titigan mo ako sa mga mata, Yela. Nakikinig ako sa'yo. Ikaw na ang may sabi. Ginagawa naman natin ang lahat. Kaya nga tiyagain lang natin. Sundin natin yung sinabi ng doktor na gagawin para makabuo tayo. Tapos ipagdasal din natin. Kasi naniniwala ako na kapag pinagdasal natin yung bagay na gustong-gusto natin, ibibigay sa atin yun ng Diyos. Ayoko lang na iwanan mo ko pag hindi kita nabigyan ng anak. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko lang mapigilang matakot. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi kita iiwanan dahil lang di mo pa ako mabigyan ng anak. Di ba? Nangako tayo sa harap ng Diyos na aalagaan natin ang isa't isa, na mananatili tayo sa tabi ng isa't isa sa hirap at ginhawa. Kaya bakit ko naman sisirain yung sumpaan natin yun? Sige nga. Pasensya na kung masyado lang akong praning. Ayoko lang masira yung pamilya natin lalo na nagsisimula pa lang tayo. Hindi masisira ang pamilya natin kahit naabutin pa tayo ng ilang dekada na mag-asawa. At kung kalooban ng Diyos na hindi tayo magkaanak, di pa rin kita iiwan, babe. Mahal na mahal kita. Ikaw yung babaeng pinili kong makasama habang buhay. Kaya tutuparin ko yung pinangako ko sa'yo nung kasal natin. Mahal na mahal din kita. At ikaw din yung lalaking gusto ko makasama habang buhay. Kaya salamat, babe. Kasi napanatag na yung kalooban ko. Mabuti naman. Halika nga, yakapin kita. Huwag mo na munang isipin na wala pa rin tayong baby hanggang ngayon, ha? Buo naman yung pamilya natin, kahit wala tayong anak. Saka malay mo, binibigyan lang tayo ni God ng mahaba-habang time para masolo ang isa't isa bago tayo maging ganap na magulang. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Sana nga ganun lang yun. Sana nga pansamantala lang yung hindi natin pagkakaroon ng baby. Kasi ready na naman tayo maging magulang kaya sana pagkalooban na tayo. Basta, huwag lang tayong tumigil sa pagdadasal. Naniniwala ako na nakikinig siya sa atin. Hindi lang si Yela ang frustrated ng mga panahong yon dahil ako rin, Papa Dudut. Gustong gusto ko na rin kasi na magka-baby lalo pa't hindi na ako bumabata pa. I'm already 31 that moment at yung ibang batchmate ko ay may 2 o 3 anak na. Malaki rin ang pagsisisi ko kasi sana noon pa lamang ay nakilala ko na si Yela para maaga kaming nakapagsimula ng pamilya. Tapos kung kailan pwede na ay saka naman kami hindi magka-baby. Sa kabila ng lahat ay alam kong mas matindi yung lungkot na nararamdaman ng misis ko dahil hindi niya ako mabigyan ng anak. Kaya nga imbes na sisihin siya sa bagay na hindi rin naman niya kontrolado, inunawa ko siya ng husto, inalagaan at minahal, Papa Dudut. Sa kabila ng paulit-ulit naming pagkabigo na magkaanak ay hindi pa rin kami sumuko ni Yela. Regular kaming nagpapakonsulta sa doktor at sinusuyod ang lahat ng pwedeng makatulong sa amin. Ganon din na sinusunod ang mga payo ng mga eksperto. Pero higit sa lahat ay natutunan naming lumapit sa Panginoon para ipanata ang pagkakaroon namin ng anak. Nandun yung bumibisita kami sa mga kilalang simbahan para magdasal sa mga santo nila na tuparin ang tanging hiling naming mag-asawa upang mas makumpleto na ang pamilya namin. Mahirap pero nandun yung pag-asa na isang araw ay diringgin din ng langit ang aming dasal na magkaanak na, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng 2 buwang pamamanata at pagdarasal na sana'y mabuntis na si Yela, ay sinurpresa niya ako isang umaga ng magandang balita. Kakatapos lang niyang magpiti noon at ayon sa resulta ay buntis siya, Papa Dudut. Buntis ang misis ko. Kaya naman sobrang saya namin. Nag-aayakan pa nga kaming mag-asawa at nagpasalamat sa may kapal dahil sa blessing niya sa pamilya namin. Bigla kaming nabuhayan ng loob dahil sa paparating naming baby.
Sa katunayan ay bilang excited parents ay hindi na kami magkanda o gaga sa pagpaplano ng mga gamit na bibilhin at bagay na gagawin kapag pinanganak na ang aming anghel. Kaya lang ay hindi na yon natupad dahil pagkalipas lamang ng 2 linggo ay dinugo na si Yela at nalaglag ang baby namin. Masakit mawalan ng anak. Kahit na sabihin ninyong dugo pa lamang yon at hindi pa naman nagtatagal simula nang mabuo sa sinapupunan ni Yela. Pero matagal namin siyang hinintay at kinasabikang dumating. Kaya ganoon na lamang ang hinagpis naming mag-asawa nang maagang bawiin sa amin ang aming anak, Papa Dudut. Pagkalipas ng 2 buwan ay sinubukan ulit naming magka-baby at positive ulit si Yela. That time ay mas iningatan na namin ang pagbubuntis niya pero pagkalipas lang ng 1 buwan ay muling nalaglag ang baby namin. Lugmok na lugmok kaming mag-asawa at hindi ko makausap ng matino si Yela. Hanggang sa bigla na lamang pumasok sa isipan ko yung kasalanang nagawa ko kay Yela. At ewan ko ba kung bakit ko biglang chinat sa messenger si Clarice para maglabas ng nararamdaman sa kanya. Kinomfort naman niya ako at aaminin kong gumaan ng feelings ko ng panahon na yon. Hindi ko na lamang namalaya na mas madalas ko na pala siyang kinakausap kesa sa misis ko, Papa Dudut. Hayop ka, JD! Ano to? Ano to? Yela, ano ba? Bakit mo binato sa akin yung cellphone mo? Nakuha mo pa magtanong? Galing mo rin umarteng inosente, ito lang ginagawang kademonyo, ano? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Ikaw tong masyadong mainit dyan. Nananahimik lang ako rito tapos nambabato ka bigla dyan. Bakit di mo tignan yung cellphone bago mo depensahan yung kasinungalingan mo? Tignan natin kung makapagmaang-maangang ka pa! Ano ba kasi to? Babe, magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag! Nabasa ko na lahat dyan sa conversation niyo ni Clarice! Walang hiya kayong dalawa, ang bababoy niyo! Hindi naman namin sinasadya, babe. Saka 1 beses lang naman nangyari yun. Wala akong pakialam kahit 1 beses lang yun nangyari! Hindi pa rin yung dahilan para maabsuelto ka na sa panloloko mo sa akin! Kaya pala, ang lambing-lambing mo nung araw na yon kasi may kasalanan ka, demonyo ka. May papunta-punta ka pa sa apartment ko at padala-dala ng kape at pagkain, yung pala. Gusto mo lang linisin yung konsensya mo. Kasama rin ba sa plano may pakasalan ako? Pinakasalan kita kasi mahal kita, babe. Huwag mo nga ako tawagin, babe. Nasusuka ako sa pagbumuka mo. Makinig ka kasi muna sa akin. Sige, bibigyan kita ng 1 minuto para magsalita. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Siguraduhin mo lang na makukumbinsi mo ako sa mga idadahilan mo dahil kung hindi, ewan ko na lang! Please, Yela. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kakayanin pag nawala ka sa akin. Mahal kita eh. Yung nangyari sa amin ni Clarice, wala lang yun. Dahil lang yun sa alak. Saka kasalanan niya kasi inakit niya ako. Nagmagandang loob lang ako na i-check-in siya nun sa motel. Kasi lasing na lasing siya. Pero siya tong nagbigay ng motibo. Pero pinatulan mo pa rin. Ibig sabihin, gusto mo rin. Ibig sabihin, malisyoso ka. Kaya ginalaw mo siya. O tapos ano na ngayon? Ha? Sa kanya ka naman nagpapa-comfort kasi alam mong devastated ako dahil sa pagkawala ng mga anak natin? Ha? Ganun ba yun, JD? Hindi lang naman ikaw yung nagluluksa. Ako rin naman. Pero napaka-unfair mo. At ako pa yung unfair. Oo, kasi akala mo ikaw lang yung nawalan eh. Ako rin naman. Lagi kang nagagalit sa akin na para bang kasalanan ko kung bakit di nabubuhay yung mga anak natin. Hindi mo ako kinakausap kaya sino kakausapin ko? Tapos doon ko na naisip si Clarice kasi alam ko maiintindihan niya ako at di nga ako nagkamali. Ang kapal ng mukha mo! Wala kaming ginagawang masama ni Clarice. Nagpapa-comfort lang ako sa kanya.
Pero bakit ka nagpapacomfort sa ibang babae? May asawa kang tao! Alam mo, napakabulok ng katwiran mo! Walang ginagawang masama, natikman nyo na nga yung isa't isa! Yela, huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit? Nahihiya ka? Aba, dapat lang na mahiya ka kasi nakakahiya naman talaga yung ginawa nyo! Nakakadiri kayo! Nasusuka ako sa inyo! Galit na galit sa akin si Yela nang malaman ang panluloko ko sa kanya noong hindi pa kami kasal. Pero wala na rin naman ako magagawa para itama ang pagkakamaling yon dahil sa nangyari na. Pilit kong pinaintindi sa kanya na dala lamang yon ang kalasingan at bugso ng damdamin pero nagbingi-bingihan si Yela sa mga rason ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon at naiyak na lamang din ako sa sobrang aburido dahil sa kamalasang nangyayari sa pamilya namin. Galit na galit sa akin si Yela, kulang na lamang ay isumpa niya ako, Papa Dudut. Muli ako nakaramdam ng konsensya sa mga kasalanan ko sa kanya pero thankful pa rin ako dahil hindi ako hiniwalayan ng misis ko. Siguro kahit papaano ay tinablan siya ng pakiusap ko na huwag akong iiwanan. Mahal na mahal ko kasi siya. At nangako ako na gusto kong bumawi sa mga pagkakasala ko sa kanya. At kahit na hindi naman siya sumagot o sumang-ayon, ramdam ko na binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon. Kaya ginawa ko talaga ang lahat para suyuin siya. Kahit kasal na kami, niligawan ko ulit si Yela. Pinaramdam ko sa kanya na siya lang ang babaeng gusto ko at mamahalin sa panghabang buhay. Na siya lang ang pinakamaganda at natatangi sa lahat. Pero ewan ko ba kung bakit parang lagi niyang binabaliwala yung mga efforts ko. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ko makukuha ang loob niya kahit na anong gawin ko. Doon ako nakaramdam ng frustration kasi ang unfair niya para sa akin, Papa Dudut. Babe, pinagluto kita ng paborito mong sopas. Ito oh, dinalan kita. Lapag ko lang dito sa may tokador. Kain ka na. Salamat pero ayoko. Wala rin naman akong gana. Ay, pero hindi ka rin nagapunan kagabi. Natulog ka lang kasi sabi mo wala ka rin gana. Kailangan mong kumain kahit konti dahil iinom ka pa ng gamot. Ilang araw na yung lagnat mo. Pwede ba iwanan mo na lang ako kasi lalong sumasama pakiramdam ko sa ingay mo eh. Dami mong sinasabi, naiinis ako. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Wala akong pakialam. Yela naman, di mo kailangang sumigaw. Naririnig naman kita eh. Kung naririnig mo naman pala ako, edi sana kanina ka pa umalis. Nag-aalala nga ako sa'yo kasi ilang araw ka nang may sakit. Kaya hindi ka gumagaling kasi ang tigas ng ulo mo. Mas gusto ko nga na hindi na ako gumaling para mamatay na lang din ako katulad ng mga anak natin. Huwag mo namang sabihin yan oh. Sasabihin ko yung gusto kong sabihin dahil ito yung nararamdaman ko. Pagod na ako, JD. Pagod na akong pakisamahan ka sa isang bubong dahil ang asawa na kita. Sinubukan ko naman na patawarin ka. Nabigyan ka ng tsansa na bumawi pero sa tuwing nakikita kita, naaalala ko yung pagtataksil mo sa akin. At wag mo na rin subukan mga tuwiran dahil hindi na inuubra sa akin, hayop ka. Ay, pero ginagawa ko naman lahat, di ba? Bumabawi ako. Nagsisisi. Pinaparamdam ko sa'yo na ikaw lang yung mahal ko. Akala mo ba sapat na yon? Kasi kung oo, di sana nawala na tong pait at bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. Sana kung ganun lang kadali ang lahat, matagal na kitang napatawad pero hindi eh. Hindi nga ako makahinga ngayon dahil sa matinding galit kaya pwede ba? Lumayas ka na sa harap ko! Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo! Please, Yela. Hayaan mo lang akong gawin yung tungkulin ko bilang asawa mo. Hayaan mo akong alagaan ka.
Sige na. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Sabi ayoko niyan! Bakit mo ginawa yun? Nag-aaksaya ka ng pagkain. Ikaw kasi ang kulit mo eh! Sinabi ayoko ng sopas mo, pinagpipilitan mo pa! Tsaka nung malay ko kung nilagyan mo pala yan ng lason para matuluyan na ako. Nang sa ganon, kayo na ni Clarice magsama. Walang ganun. Masyado ka lang praning. Masisisi mo ba ako? Eh kasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito. Kaya magtiis ka. Kasi ito na yung ganti ko sa'yo. Sisiguraduhin kong ikaw ang susuko sa ating dalawa dahil hindi na mangyayari na babalik tayo sa dati. Wala kang dapat na sisihin kundi sarili mo. Kaya linisin mo na yung kalat at umalis ka na sa harapan ko! Wala akong nagawa ng mga panahong yon kundi ang sundin ang gusto ni Yela. Niligpit ko yung natapong sopas at nagkalat na bubog ng mangkok bago siya iniwang nakahiga at umiiyak sa kwarto namin. At kahit na anong pakiusap at pagpapaamo ko sa kanya, Papa Dudut, ay paulit-ulit niya rin akong pinagtatabuyan. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Lugmok na lugmok ako kasi nagbago na ng tuluyan ang babaeng pinakamamahal ko. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako tumigil na mag-effort para mapatunayan kay Yela na nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Mahal na mahal ko si Yela at ayokong masira ang pamilya namin dahil lang sa mga kasalanan ko sa nakaraan. Kaya lang napapagod din naman ako, napapatanong ako sa sarili ko kung tama ba ang trato sa akin ni Yela o masyado na siyang nagiging unfair. Para sa akin ay hindi ko deserve na tiisin ang ganito katagal, lalo pat humingi naman ako ng tawad at pilit na nagbabagong buhay na. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin sa problemang pinagdadaanan ko, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and thank you in advance. Sakali pong mapili po ninyong i-ere ang aking kwento. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, JD. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.